sa ating panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama na sa langit, kami po muli, Panginoon, na lumalapit sa inyo. At nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na inyo pong binigay sa amin, sa pag-iingat, sa mga lumilipas na araw, Panginoon, sa oras, Panginoon, na patuloy, Lord, na kayo po ang siyang gumagabay sa amin. Lord, maraming po salamat. Sa dalang ito, Panginoon, na pagtitipon, ay kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin sa bawat isa, na patuloy, Lord, na magbigay sa aming mga puso, Panginoon, na magpaunawa, Panginoon, ng kalagayan po namin bilang tao, at pagkaunawa po namin, Panginoon, sa inyo bilang Diyos, upang taglayin po namin patuloy, Ama, sa aming mga puso, na kailangan po namin kayo sa aming buhay, na kailangan po namin kami palagi, Panginoon, magpasalamat sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, na isundin kayo, maging sa araw, Panginoon, ng pagsamba, Panginoon. Salamat po sa lahat, Ama, at kayo po ang siya patuloy na maghari, Panginoon, sa inyo pong gawain, na patuloy kayo po ang siyang gumabay. At patuloy, Ama, na ay nais po namin ay makapaglingkod sa inyo, nais po namin makapagbigay ng kapurahan sa inyo. Kaya, Panginoon, ito po inyong tanggapin, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat po, ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, maaari na po kayo makapo. Awit pa po tayo ng sangwitin. O kay tamis ng na kay Jesus. Sige po, awitin natin on the first verse na ready sing. O kay tamis ng na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa mga hon. Nang kay Jesus ay magpasako, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Huling bahagi, mayapang buhay ay nakamtan, nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Amen. Bagus, Pastor. Okay, magandang hapon sa inyong lahat at Happy Mother's Day ngayong hapon. No? Isang magandang umaga ang binigay sa atin ng Diyos kanina. Of course, this morning, mas marami yata yung first service na mother, no? O pareho lang? First service, tapos second service, and then ngayong hapon. Well, ang announcement po natin, ang partuloy ko lang ipinapaalala sa inyo, we are still in a minimum health protocol. At mag-ingat po, no? Dahil mainit talaga panahon ngayon. No? Talagang minsan nakakabingi yung init eh. Hindi mo alam kung saan sulok ng bahay ka pupunta para lang malamigan ka eh. Ganun pa man, mag-ingat pa rin. I hope and pray that things will get better every day hanggang sa dumating yung time na magkaroon tayo ng herd immunity na halos tayong lahat nasaksakan na. Umaasa ako ng ganun.
Si Ate Beth, nakadalawang dose na, nasaksakan na eh. At sino pa ba napabaksin na sa inyo? Sarah, ikaw, nabaksinan ka na? Hindi pa? Intoy? Wala pa rin. Si... ikaw, ano, wala pa? Kung bantry na lang dati, pati isaksak sa'yo eh, no? So, I hope and pray that most of us, siguro by the end of the year, masaksakan tayo. Para at least, somehow, meron tayong extra, tawag nila, extra protection na sinasabi. Yung iba naman kasi, nasaksakan na ng flu vaccine, pneumonia vaccine, ayan. So, somehow, they have protection and some additional, no? Itong COVID vaccine na meron tayo. At antay lang tayo bago matapos ang taong ito kasi ang daming papasok na panibago. If the government schedule you at kinakailangan nyo magpabaksin, pabaksin tayo. Okay? Hindi ako anti-vaccine. Yung ibang mga kaibigan kong pastor mukhang anti-vaccine ang dating eh. Andiyan na raw yung anti-Christ. Sabi ko. Yung anti-Christ lalabas yun pag nagkaroon na ng rapture. Kaya wag mong intindihin muna yan. Antayin na lang natin magkaroon ng rapture. Though, it is somehow preparing us for the future dahil dito makikita mo, no? May mga states sa ibang bansa na hindi ka basta-basta makakapasok kapag wala kang ID na nabaksinan ka. So, you know. So, alam na natin ibig sabihin nun na this is something is a requirement na isa lamang itong paghahanda sa hinaharap. Okay. With that, I hope and pray that patuloy po nating i-observe yung ating minimum health protocol every Wednesday night. Nasa video form pa rin po tayo. I hope sundan nyo po yung ating pag-aaral ng parable. And also, next Sunday, katulad rin ng meeting ngayon, we have 3 services at 9, 10:30 at saka alas 3 po ng hapon. So this afternoon, we are just celebrating Mother's Day and we are thanking our mother who are here this morning at ngayong hapon. No? So ang gagawin natin, aawit tayo ng pagbati. No? Kakawayan tayo uli. Tapos lahat ng mother, yung mga hindi pa nakakapunta rito sa unahan, pumunta kayo. Okay? 3 lang naman ngayon hapon ng mother na available. No? So pumunta kayo ngayong tayo kayo rito sa harapan and then we will give you something that is one of important blessing that we have, itong regalo namin sa inyo, and then we will pray for you, and then we will proceed with the Bible reading, and then again, we will pray, and then we will have a message. I-read din natin bago siguro mag-Bible reading tayo, no? Yung magkaroon muna tayo ng, pagkatapos ng prayer sa mother, magkaroon tayo ng viewing nung ginawa nilang pang Mother's Day special, and then we will have a Bible reading, and then after that, we will have the message. Okay? So, Erwin, magpaawit ka muna. Sige po, tayo po kayong lahat. Tayo po yung umawit. 1 Timothy 1:17. Now unto the King eternal. Habang nagkakaway po, video po natin. Ready, sing. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. Okay po. Sige po, maaari po kayo lahat po ng nanay, pwede na po kayo pumunta sa harapan. Sige po, tayo lang muna kayo, tapos picture natin kayo. Tanggalin nyo lang yung face mask nyo, ngingiti lang naman kayo, kayo masasagot. Ito yung gift namin sa inyo. Guys, bibigay sa kayo. Isa pa. May mga asawa, mag-uwi kayo ng gift mamaya, ha? Smile muna para makita ko kayo mamaya sa ating makikita face. Tayo muna kayo, mag-pray tayo. Okay, let us pray. Salamat o Diyos sa pribileyo na nakapiling namin ang aming mga mothers, especially this afternoon, and it is a joy to see them. And I pray for them, Lord, na tulungan mo ang mga ina ng aming
aming iglesia, na sila ay maging uliran, mga ina na ang inspirasyon ng kanilang buhay ay maging katulad sa Panginoong Hesukristo at ang mga banal na mga magulang at makadiyos na ina ng Biblia. And I pray, Lord, na ikaw patuloy na mag-ingat sa kanila sa gitna ng mga pagsubok na dumaraan sa aming bansa. At truly, Lord, ang unang naapektuhan ay ang mga pamilya. Isa na rito ang aming mga ina, Panginoon, na nangangalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya pinapanalangin namin ang may bahay sa aming church, ganun din ang mga ina ng tahanan, na ikaw patuloy na mag-ingat at magbiyaya sa kanilang buhay. Protektahan mo sila, Panginoon, at ingatan mo sila. At ang dalangin ko, Panginoon, itaguyod mo sila sa pagpapalawig at pagpapalago ng kanilang mga pamilya. Salamat sa oras na ito, Lord, sa aming mga ladies and mothers of the church and housewives. We commit them to you in Jesus Christ's name. Amen. Okay, maupo po tayo. Salamat po sa inyo, no, ladies and mothers. Manonood muna tayo ng video, and then after that, we'll ask Brother Rene to read us scripture. Okay?
Daming sinabi ni Sebi, no? Salamat sa toys. Okay. So sa umaga po ito, sa hapon po ito, tutuloy natin yung mensahe ko kaninang umaga sa lahat po ng maging nanonood, no? Ang tinalakay po namin yung si Hana, ang namanatang ina. Okay? So this morning, ang mga natalakay na natin, yung problema ni Hana, nakita natin kahapon, kanina, yung ugat ng kanyang mga problema at kung saan ito nanggagaling, tinalakay rin natin yung panalangin ni Hana. At pangatlo, nakita natin yung pagkakaroon ng anak ni Hana bilang kasagutan doon sa ipanalangin niya. Ngayon, pang-apat, pang-lima at pang-anim yung panibagong mga points natin. At ang unang points natin, pang-apat nating points, ang pagtupad sa panata ni Hana. Kung inyong matatandaan, ay nagbasa na ba si Rene? Hindi pa. Babasa muna pala tayo kasi naandun din yung mensahe ko. Okay? Naalala ko, hindi pa pala tayo nakakapag-pray, no? So, okay. Magbabasa muna tayo, tumayo po tayong lahat. And then we will read the Bible first. 1 Samuel chapter 2, 1 to 10, kung hindi ako nagkakamali. Brother Rene, salamat sa Panginoong Diyos, kinindatan mo ako. At nakakalimutan ko talaga. So let us open our Bibles to 1 Samuel chapter 2. Babasahin po natin from verses 1 to 10. Okay? Salitan uli, babasahin ko yung unang verse. Nanalangin si Ana. Si Ana ay nanalangin din at sinabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay itinataas sa Panginoon. Tinutuya ng aking bibig ang aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang ibang maliban sa iyo, walang bakong gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumalabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Nabali ang mga pangalan ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbibigis ng kalakasan. Ang mga busog ay nagpapaupa dahil sa tinapay, subalit ang dating gutom nila'y naparam. Ang baog ay 7 ang isinilang, ngunit ang may maraming anak ay namamanglaw. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siyang nagbababa sa Siyon at nag-aahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ay nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Kanyang ibinabangon ang lupa mula sa damo, itinataas niya ang mga nangangailangan mula sa buntod ng abo, upang sila ay pauwiin kasama ng mga pinuno, at magmana ng trono ng karangalan, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, at sa mga iyong pinatuya ang sanlibutan. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Ngunit ang masamay hihiwalay sa kadiliman sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao'y nagtatagumpay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay magduduro, laban sa kanila sa langit, siya ay magpapakulong. Hahakulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa, bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari, at itataas ang kapangyarihan ng kanyang anira. Pagkatapos si Elkanah ay umuwi sa Rama at ang mga batang lalaki ay naglingkod sa Panginoon sa harapan ni Eli na pare. God bless the reading of the word. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Kami nagpupuri sa iyo at sa iyong kagandahan loob. Salamat sa iyong salita. Salamat sa paalala mo. At salamat rin, Panginoon, na sa hapong ito'y mapag-aaralan namin.
Makapaghatid nawa kami, Panginoong Diyos, ng kalulatian sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo kaming maunawaan ng iyong mga anak ang mga dakilang katotohanang nakapaloob sa aming pag-aaralan sa hapong ito. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mapupunta tayong lahat, mga kapatid. Again, recap nung sinabi ko kanina, ang tinalakay po natin kaninang umaga, yung unang bahagi, doon sa mensaheng Hana ang namanatang ina. At una natin nakita sa ating pag-aaral yung problema ni Hana na ito'y nag-ugat sa tatlo, no? Mula sa kanyang asawa na nag-asawa uli, naging dysfunctional yung family nila. Pangalawa, mula sa Diyos, sapagkat ang Diyos sinara yung sinapupunan nung ni Hana, no? Nung mga kapanahonang yon. At mula kay Penina, yung pangalawang asawa ng kanyang asawa na talagang niyayamot siya at ginagalit at minumungkay sa galit, no, pinoprovoke. Na taon-taon ginagawa yon, no? Parang maari, siyempre, kapag ginagano mo ang tao, isang form yun ng pagpapahiya sa kanya, no? Na masyado mong binibigyan ng pinalalaki yung imbis na iniintindi mong kalagayan niya sa buhay. And then, yung siya'y nanalangin at ipinakita ng kanyang panalangin ang marubdob at mataimtim niyang paglapit sa Panginoong Diyos. Ipinakita rin to sa panalangin niya na talagang ito'y mula sa kanyang puso at hayag. At makikita natin, dumadalangin siya sa totoong Diyos. Hindi sa Diyos na hindi niya kinikilala o hindi siya naniniwala na may kakayanan. Pangatlo, ang pagkakaroon ng anak ni Hana, nakita natin na ang pagkakaroon ng kanyang anak ay makikita natin bilang tugon ng Diyos o kasagutan doon sa personal niyang panalangin. At yung pagkakaroon niya rin ng anak, makikita natin ito'y patotoo na talagang isinasa publiko niya dahil ipinangalan niya sa kanyang anak ay Samuel na ang ibig sabihin nito, hiningi ko ito sa Panginoon. Kaya ibinigay sa kanya. So bilang patotoo na ang Diyos ay dumirinig at sumasagot ng panalangin. At doon din, pinakikita sa pagkakaroon niya ng anak na walang imposible sa Panginoon. Na ang Diyos ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Na magpahanggang ngayon, gumagawa siya na ang tao ay namamangha sa kanyang pagkilos at ginagawa. Now, papasok tayo rin sa pang-apat. No? Dahil nabanggit ko rin sa inyo, kaninang umaga, na nakapaloob sa panalangin ni Hana yung kanyang panata. Kapag sinabing panata, nagbitiw siya ng pangako sa Diyos. At ang makikita natin, sinabi rito sa 1 Samuel 1:21, at ang lalaking si Elkana at ang buong sambahayan niya ay nagsihaon upang maghandog sa Panginoon ng hain taon-taon at ganapin ang kanyang panata. Ito naman si Elkana ito, yung kanyang asawa, no, na talagang religiously obeying what God said in His Word. Every year, talagang pumupunta sila sa Shiloh para sumamba siya at ang buo niyang angkan. Kasama ron si Hana, of course. Pati yung mga anak niya kay Penina. At ang makikita natin dito, sabi pa ng Biblia, ngunit si Ana ay hindi umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ako aahon hanggang ang batay mahiwalay sa suso at kung magkaroon, magkagayon aking dadalhin siya upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. So ibig sabihin, yun yung taon na hindi sumama si Hana sapagkat kapapanganak lang niya at ang nais niyang mangyari, iwiwin muna niya, win, W-E-A-N, no? Yung pasususuin at aalagaan sa kanyang murang edad ang batang ito hanggang umabot sa mga, ang edad kasi pagkatapos ng winning is around 2 to 3 years old. Yung iba kasi sinasabi 2, yung iba sinasabi 3 years old. So safe to say 3 years old, no? At tumahan doon magpakailanman. At sinabi ni Elkana na kanyang asawa sa kanya, gawin mo ang inaakala mong mabuti, maghintay ka hanggang sa maiwalay mo siya sa suso, pagtibayin lamang ng Panginoon ang kanyang salita, sa gayon naghihintay ang babae at pinasuso ang kanyang anak hanggang sa naiwalay niya sa suso. At nang kanyang maiwalay sa suso, tapos na yung winning period, no? Yung panahon na pinadedede niya na ito at able na itong kumain at pwede na rin iwad, ay kanyang inihaon na may dala siyang 3 guyang lalaki at 1 epang harina at 1 sisidlang balat ng alak, dinala niya sa bahay ng Panginoon sa Shiloh at ang anak ay sanggol. At kanilang pinatay ang guyang lalaki. Dito makikita mo, guyang lalaki ang inihain na talagang nagpapakita ng kakayanan
na meron tong si Eli na asawa ni Hannah. At dinala ang bata kay Eli at sinabi niya, "O Panginoon ko, Sir," ulitin ko yung pagkakagamit uli ng salitang Panginoon, "alang-alang sa buhay ng iyong kaluluwa, Panginoon ko, ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito, nanalangin sa Panginoon." Kung yung matatandaan, during that time, nanalangin to si Hannah na nakita ni Eli. Akala nga niya nakainom habang nananalangin. Kasi talagang mula sa puso yung kanyang pananalangin, marubdob masyado. Kumikilos lang yung labi pero wala siyang narinig na salita. Akala niya ngayon nakainom. Pero sinabi nga ni Hannah yung kalagayan niya, na siya ay nasa kalagayan ng pagdadalamhati, paghihinagpis at pagtangis sa Panginoon sapagkat hinihingi niya talaga magkaroon ng anak. Dahil sa batang ito, ako ay nananalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Now, anong obserbasyon na makikita natin doon sa ginawa ni Hannah? No? Lalo-lalo na yung kanyang panata. Mapapansin natin dito, pinaghandaan ni Hannah ang araw ng pagtupad niya ng kanyang panata. Ano ang panata niya? Ibibigay ko ang aking anak sa Panginoon upang maglingkod roon sa lugar sambahan sa Shiloh, no? At ipinasok nga niya ito bilang sa Nazarite vow na katulad nung nangyari kay Samson na walang iinumin ng alak itong batang ito hanggang sa paglaki niya at wala ring puputol ng kanyang buhok, kaya expected natin si Samuel ay long hair. Okay? Kasi simula pa nung bata, walang razor na dumaan sa kanyang buhok. Pinagkaloob niya ang kanyang pinanata ng walang atubili. So, nung dumating na yung tamang panahon, para tuparin niya na ang kanyang panata, walang struggle ito. Kumbaga buo ang kanyang loob, dahil ipinangako ko to sa Panginoon, ibibigay ko sa Kanya. Walang atubili. At kasama ng pagkakaloob na yun, of course, sumamba siya sa Diyos. Pagsambang handog sa Diyos, kasabay ng kanyang pagkakaloob ng kanyang pinanata sa Panginoon. Andiyan, no? As he offer what he promised to God, no? He worshiped God. Tandaan natin, yung pagbibigay din sa Panginoon, it is a form of worship. Kaya nga, kapag dumarating din yung panahon na tayo nagkakaroon ng pagbibigayan, sinasabi natin, isang pagsamba ito na ginagawa natin sa Diyos. Ito yung mga obserbasyon natin sa ginawang panata ni Hannah. Ano naman ang masasabi natin dito? Of course, marapat lamang bilang mga tunay na mananampalataya at kumikilala sa totoo at tapat na Diyos, na tayo, na kanyang mga anak, ay maging tapat sa ating ipinangako sa Diyos. Gaano man kalaki o kaliit o kahalaga ang ating ipinanata, dapat natin itong tuparin. Mahalaga po yan, no? At minsan, maari out of our immaturity, lalo na ng mga kabataan tayo, no? Talagang kung ano-ano pinangangako sa atin ng Diyos, mangyari lang yung gusto nating mangyari. Pero tandaan nyo, kung pinagsulit tayo ng Diyos noon, talagang ang laki ng pananagutan natin. Kaya nga may mga babala sa Biblia na hindi ka dapat basta-basta magsasalita patungkol sa pangangako sa Diyos. Pansinin natin dito, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban, no? Sa pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag banata kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Mabigat, no? Ito'y sa Kawikaan. Awit 76:11. Manata ka at tuparin mo sa Panginoon mong Diyos. Magdala ng mga kaloob sa Kanya na marapat katakutan yaong lahat na nanga sa buong palibot niya. Okay? Next, Kawikaan 20:25. Silo nga sa tao ang magsabi ng walang pakundangan. Banal nga at magsisiyasat pagkatapos ng mga panata. Alam niyo po ibig sabihin nitong term nito? Yung kapag sinabing banal nga, ibig sabihin sinabi niya rin sa isang bagay, ay, ito banal nga. Ibig sabihin, ibubukod ko ito para sa Diyos. Mamaya-maya naisip niya, teka lang, mukhang mahal yata yun ha. Mukha yatang ano yun ha. Mukha yatang napakahalaga sa akin yun ha. Yun yung sinasabi rito ng talata, no? Sabi rito, silo sa mga tao ang magsabi na walang pakundangan, banal nga. Ibig sabihin, ibubukod niya ito, parang korban. This is a gift to God. At magsiyasat pagkatapos ng mga panata. Pagkatapos niyang sabihin nyo na ibibigay ko ito sa Diyos,
ibubukod ko ito para sa Diyos, na-realize niya, teka lang, mukha yatang mahal yung nasabi kong yun ha. Okay? Silo yun. Okay? Sapagkat nagsalita ka, o ipinapahamak mo ang sarili mo, sapagkat nagsalita ka ng walang pakundangan sa harapan ng Diyos. Okay? Next. Mateo 12:36 hanggang 37. At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sasabihin ng tao o sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom sapagkat iyon sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. And then, nais kong makita ninyo bakit bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan maging matapat tayo sa ating sinabi at sa ating ipinangako. Dahil na rin, ang Diyos nating sinasamba at Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na tapat. Joshua 21:45, walang nagkulang na isa mang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Pansinin nyo, panahon niya ni Joshua. So ibig sabihin, walang nagkulang, lahat nangyari. Kaya ako'y naniniwala rin, mga kapatid, kung ano ang sinabing pangako ng Diyos kay David at si Israel na mangyayari sa hinaharap, mangyayari yun. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. Okay? Iba yan sa katuruan ng mga iba nating kaibigan, naniniwala sila ron sa tinatawag na, anong tawag doon, Mark? Anong tawag doon sa theology? Dominion theology. Okay, replacement theology. Na yung katuparan ng Diyos sa Israel sa church na mangyayari. Wala pong ganun. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa Israel, sa hinaharap, mangyayari po yun. Bukod pa sa sinabi ng Diyos para sa church. Yung church po ngayon, hindi po siya Israel. Merong ethnic Israel na pinangakuan ng Diyos na kung saan maghahari ng literal si Kristo sa trono ni David. Kay Joshua, sinabi niya yan. Ezekiel 12:28, kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala ngang magluluwat o walang madidelay. Wala ngang magluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon. Pilipos 1:6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala, sabi ni Pablo, sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, walang iba kundi ang Diyos, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So God is working in our life. Okay? Ang completion niyan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung rapture, no? Ito yung pagharap natin sa Kanya balang araw. Still, God is working in our life. He is not yet finished with our life, but the complete fulfillment of that is God when He translated us into heaven and changed us, katulad dun sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Panglima, ito yung pag-aaralan natin ngayon, yung pag-awit ng papuri ni Hana sa Diyos. Chapter 2, tapos na tayo sa chapter 1, pasok tayo ng chapter 2. Ano ang nagbunsod kay Hana para umawit sa Panginoon ng papuri? Well, dahil nga tinupad ng Diyos yung kanyang kahilingan. Katulad rin ito nung Magnificat ni Mary, kung inyong mapapansin, doon sa Luke chapter 1, nung talagang nagpakita ng malaking biyaya ang Diyos sa kanya, sa pamagitan ng mahimala niyang pagbubuntis, na hindi nagkakaroon ng pagsiping sa isang lalaki. Umawit si Mary ng papuri sa Panginoong Diyos. Ganon din si Hana. Actually, pinaparalel nila itong pag-awit na ito no? Kay Hana at yung kay Mary. Pansinin natin, ano ba yung mga content ng panalangin ni Hana, no? Sa Diyos. Unang-una, yung papuri sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Pansinin niyo sa verse 1. At si Hana ay nanalangin at nagsabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Pansinin niyo, yung awit ngayon ni Hana, hindi awit ng, yung panalangin ni Hana ngayon, panalangin ng papuri. Kung mapapansin niyo rin sa chapter 1, ang kanyang panalangin ng pagtangis, panalangin ng pagdadalamhati, panalangin ng marubdob at taimtim na talagang sinasabi yung sa loobin niya. Dito, abay panalangin na puno ng galak, panalangin ng pagtatagumpay, panalangin na makikita natin sa kanyang sinasabi na tinupad ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Nagagalak ang aking puso sa Panginoon, ang aking sungay o ang aking kapangyarihan. Yung word na sungay
ang ibig sabihin nito, alam naman natin, no? Symbolic ito kapag ginamit, no? Ano ba ang silbi ng sungay sa hayop? Di ba? Ito yung nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at lakas. Dito yung pinakikita ni Hana na ang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ay pinalaki ng Panginoon, binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway, binigyan siya ng voice, no? Ang ibig sabihin nito, naging matagumpay siya sa kanyang mga kaaway. At sino ito na umaapi sa kanya? Si Penina, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Ipinakita rito ang papuri niya sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Pagliligtas saan? Sa kadustaan niyang nararanasan. Walang banal na gaya ng Panginoon. So dito ipinakikita the sovereignty of God. Pinakikita rin dito sa paniniwala ni Hana, in his theology, he believed that God is unequal to all other gods. No? Nakikita niyo bang ganun ang ating Diyos? Na walang kapantay ang Diyos sa mundong ito. May isang libro no, na isinulat, baka kilala niyo, no? The Incomparable, no? Incomparable Christ. Walang maikukumpara sa Kanya. Well, ganun din dito, walang maikukumpara sa Diyos. At walang maikukumpara sa ating Panginoon sapagkat walang gaya niya. Sapagkat walang ibang liban sa iyo, ni may bato mang gaya ng aming Diyos. Yung word na bato rito, yung rock. Usually ginagamit yung salitang rock, hindi ba? Ay pinakikita yung kanyang strength and security at yung dependability. Dahil yung rock na sinasabi rito, hindi ito yung mga maliliit na bato ha. Yung rock na sinasabi rito, katulad ng awit ni David sa Psalm 18. Ito yung mga malalaking boulder. Ito yung may rock na malaki na kung saan sa ilalim may kuweba na kapag inaabutan sila ng bagyo, doon nagtatago sila David. Yun ang nagpoprotekta sa kanila at makikita rito natin, no? Ito ang nagprotekta at nag-ingat, walang iba kundi kay Hana. And then, makikita natin ang content din ng prayer niya, pagbabala sa mga mapagmataas na sila'y ibababa. Ayan. Nais ipakita sa atin ng panalangin ni Hana na mayroong banta ang Diyos sa mga taong mapagmataas. During that time, ang nagmamataas sa kanya, si Penina. Bakit? Isipin mo, may mga anak tong mga lalaki at babae. Nung panahon na yun, wala siyang anak eh. Sabi nga ng Biblia, huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluhan. Huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at sa pamagitan niya'y sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasisira, at yaong nangatitisod ay nabibigisan ng kalakasan. Yaong mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, at yaong mga gutom ay hindi nagutom. Oo, ang baog ay nanganak ng 7, at yaong mga maraming anak ay nangihina. Dito ay pinakikita how God reverses the situation. Alam niyo po ibig sabihin ng reverses the situation? Binaligtad niya yung kalagayan ng kanyang buhay na puno ng kaapihan at kagdustaan. Makikita natin dito, ibinaligtad niya at pinagtagumpay niya. Verse 6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Figure of speech to, na ang tawag ay merisim. Ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpapatas. Makikita niyo yung opposite extreme, no? Mahirap, mayaman, pataas, pababa. And yet, yung kabuuan ng buhay ng tao na nakapaloob sa dalawang extreme na yan, no? Mataas, mababa, mayaman, mahirap. Okay? And then, makikita natin sa verse 8, pinagtatagumpay ng Diyos ang mga kapuspalad. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kalulatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinapatong ang sanlibutan sa kanila. Now, nais kong makita nyo rito, who is the one who promoted people? It is God. Okay, tandaan po natin yan, ha? Kahit anong gawin ng tao, hanggat hindi siya itinataas ng Diyos, hindi siya matataas. Okay? It is God who promotes people. Siya ang nagtataas at siya rin ang nagbababa. At makikita natin, dito, ganun ang kanyang ginawa eh. Pinagtatagumpay niya ang mga kapuspalad. And then pinag-iingat niya ang mga banal or iniingatan niya ang mga banal. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig. And then, yung paghatol ng Panginoon at pagtatagumpay niya
sa pamagitan ng kanyang pinahiran ng langis o Mesiyas. Okay. Lagyan nyo lang itong sa pamamagitan. Yaong makipagkaalit sa Panginoon ay malalansag. Ipinakita rito na kayang hatulan ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Laban sa kanila ay kukulog sila mula sa lupa. Ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa at bibigyan niya ng kalakasan ang kanyang hari at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahiran ng langis. Of course, itataas ang otoridad at ang kapangyarihan ng pinahiran niya ng langis. Yung tinutukoy na pinahiran ng langis dito yung Mesaya. At yung tinutukoy na Mesaya rito, walang iba kundi yung hari. Eh, nung kapanahon na yun. So dito makikita natin, alam ni Hana, kumbaga theological mindset ang mindset ni Hana. Ang dami siyang alam na mga katotohanan patungkol sa ginagawa ng Panginoon. Pansinin nyo simpleng babae si Hana. But Hana knows her God. I hope ganun din tayo. No? Kilala nyo kung sino ang Diyos natin. Kilala nyo kung sino ang ating tagapagligtas at ang kakayanan ng ating tagapagligtas at ang katangian ng ating tagapagligtas. Alam nyo kung ano ang ginagawa niya sa sanlibutan ito at anong plano niya na gagawin sa hinaharap. At alam din natin bilang mga mananampalataya, no, na kung paano pinagtatagumpay niya ang mga taong nagpapakababa at ibinababa niya yung taong nagpapakataas. Kung babasahin nyo itong awit ni Hana, makikita niyo ito naglalaman ng mga dakilang katotohanan patungkol sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Anong ibig sabihin nito? Anong nire-reflect nito sa ating buhay? Alam niyo kung ano? Si Hana is biblically informed about his God. Listen, ako tuwa ako rito sa passage nito, lalo-lalo na sa mga sumusunod na passage. Bakit? Kasi, nung 3 years old pa lang itong si Samuel, nung dinala niya na doon sa templo, no, para maglingkod roon, nakapaglingkod si Samuel bilang saserdote at bilang lingkod ng Diyos. Well, saan niya natutunan yun? Maliit pa siya. Of course, sa kanyang magulang. At sino ito? Si Hana, dahil nakita niyo naman nung binasa niyo yung kanyang panalangin, makikita mo punong-puno ng kanyang kaalaman patungkol sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Anong masasabi natin mga kapatid? Okay? Next slide, Brad. Yan. Gising muna tayo. Yan. Ang papuri at pasasalamat sa Diyos na naglalaman ng kanyang mga makapangyarihang gawa naway patuloy nating isasagawa sa ating buong buhay. Tayo na nakaranas ng kanyang dakilang kaligtasan, pagkalinga at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sana hindi tayo maubusan, no? Kasi si Hana hindi naubusan ng masasabing papuri niya sa Diyos At binanggit niya ron yung mga bagay na alam niya patungkol sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Tignan niyo rito sa awit 71:14-15. Ngunit ako'y maghihintay na palagi at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. Ang bibig ko'y magsasaya ng iyong katwiran at ng iyong pagliligtas buong araw, sapagkat hindi ko nalalaman ang mga bilang. Okay? Next. Awit 146:2. Samantalang ako'y nabubuhay, ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos, samantalang ako'y may buhay. Next, Lucas 1:46-49. Ito yung Magnificat ni Mary, no? Punong-puno rin ito ng mga katotohanan kapag pinag-aralan natin yan, napakaganda rin. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Personalized, no? Kinikilala ni Maria na ang kanyang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Hindi siya, kundi may tagapagligtas si Maria. Verse 48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng haliling lahi. Sapagkat ginawa ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. So pansinin nyo, no? He knows the names of God. At ang pangalan niya ay makapangyarihan, ang pangalan niya ay banal, at dito makikita natin kung paano siya nilingap, pinagpakitaan siya ng biyaya ng Panginoon. Awit po ito ni Maria. Gawa Kapitulo 3, 1-9. Ito, maganda itong inaawit ito. Pag magkasama kami ng asawa ko, inaawit namin to. Minsan sablay pa awit ko rito, no? Yung karanasan ni Peter and John nung sila'y pumasok sa templo at merong isang lumpuroon, no? Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo ng oras ng panalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buwat pasatya ng kanyang ina
ay dinala roon, na siyang inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tignan mo kami." At kanyang pinansin siya na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Dadapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Dadapwat na sa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya'y itinindig pagkadakay nagsilakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. At paglukso siya'y tumayo at nagsimulang lumakad, pumasok sa kasama nila sa templo na lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayan siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Pansinin niyo ang nangyari, no? When I experience the great healing coming from God. Okay? Kayo ba naniniwala na itong lalaking ito, nakita na ito ni Kristo? Kasi sang-ayon doon sa Biblia, itong lalaking ito, matagal nang nakaupo doon sa tinatawag na gate, ang pangalan Beautiful. Matagal na. Okay? Ilang araw lang ba lumipas? Pagkatapos nung si Kristo ay nabuhay na muli at umakyat doon sa langit, no? 40 days or 50 days, nagkaroon ng Pentecost, hindi ba? 50 days, sabihin na natin, mga 100 days, isang buwan or 90 days, no? Nang ito'y nakatagpo nila Pedro, matagal na ito doon sa gate Beautiful si Kristo madalas sa templo Pero doon sa pagkakataong yun, itong lalaking ito, hindi pinagaling ni Kristo. Gumaling lamang ito. Nung umaasa siya na bibigyan siya ng pera ni Juan at ni Pedro. At makikita natin, no, dala ng kanyang kasiyahan, siya'y lumakad, lumulukso at nagpupuri sa Panginoon. Mga minamahal, sana ganun din tayo ka-excited pagdating sa Diyos. No? When we know the salvation of God, when we know the great truths of God, no, na nakapagpapataba sa ating puso, nakapagbibigay ng kaaliwan at kasayahan sa atin, I tell you, I hope every services that we have, we will be excited worshiping our God. Ang gandang kantahin to. No? Kinakanta nyo ba ito sa children ministry? He was walking and leaping and praising God. Gusto kong kinakantahan In the name of Jesus Christ. Rise up and walk. Tama ba? No? So, napakagandang testimony na ipinakita ng lalaking ito na nasaksiyan ng bayan. Ganun din, no? Sa awit ni Hana. And then, pang-anim, at dito po tayo magtatapos, ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos kay Hana. Ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos kay Hana. Ano nga pala yung ika-apat, yung pagtupad ng panata ni Hana, yung panalangin, and then yung panalangin ng papuri ng Diyos kay Hana, and then yung pagbuhos ng pagpapala ng Diyos kay Hana. Akala natin, yung ipinanganak ng Diyos, yung pinanganak ni Hana si Samuel, that's it. Yun lang, no? Pero hindi pa. Okay? Hindi pa. Tandaan nyo, yung kaligtasan nyo, isa lang yan sa mga pagpapala na ibinigay sa inyo ng Diyos. Bukod sa napakalaking bagay, yung maligtas ka. Ganon din naman kay Hana Yung kapanganakan ni Samuel, well, isang malaking, kumbaga, bonggang highlight na blessing ng Diyos yun kay Hana. Pero hindi lang yun ang pagpapala ng Diyos kay Hana. Tuloy po tayo. Si Elkanah ay umuwi sa Ramatha sa kanyang bahay. At ang batay nangasiwa sa Panginoon sa harap ni Hili na saserdote. Pansinin nyo, verse 11 bata pa si Samuel, tumutulong na siya kay Eli bilang saserdote. Do you think where he learned serving God in very early young age? Of course, sa mother niya. Pansinin nyo naman yung mother niya kung gaano karami ang alam, biblically informed talaga patungkol sa pagkakilala sa Diyos. Ngayon, ang anak ni Eli ay mga hamak na lalaki na hindi nila nakikilala ang Panginoon. Pansinin natin, ang nakakalungkot sa istoryang ito, yung mga anak ni Eli, yung tatay nila nakakilala sa Diyos, itong mga anak na ito, si Pinehas, no, at saka yung isa pa niyang anak, masasabi natin, mga unsaved. Pero naglilingkod sila sa gawain ng Panginoon. Posible ba yon? Posible ba na sa gawain ng Panginoon may pastor na unsaved? May manggagawang unsaved?
and yet nasa local church, gumagawa ng gawain ng Panginoon, naglilingkod sa mga tunay na Kristiyano? Posible po. Nangyayari po yan. Sa lumang tipan nga, nangyayari yan. Sa bagong tipan nga, nangyayari yan eh. At dito makikita natin yung mga anak ni Eli. Ganun ang ginagawa. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan ay na pagka ang sino mang naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantala ang laman ay niluluto na may hawak sa kamay na pang-ipit at may 3 ngipin. At kanilang dinuduro sa kawali o sa kaldera o sa kaldero o sa palyok, at lahat na nagdadala ng pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa Silo sa lahat ng Israelita na naparoon. Tandaan ninyo mga kapatid, Mark, pakitulungan si ano. Nung kapanahonan na yan, ang mga handog, no, na ina-offer nila sa Panginoon, ha? Ang mga handog na ibinabagay nila sa Panginoon, may portion lamang yung mga pare. Kaya nga, di ba? Kapag naghain si Elkana, naalala nyo, kapag si Elkana ay naghandog sa Panginoon, makikita ninyo na may portion doon, ibinibigay niya sa mga anak ni Penina, kay Penina, tapos yung meron siyang malaking bahagi na ibinibigay kay Hana. Bakit? Kasi ganun ang inihahandog nila eh. May portion lamang ng handog na ibinibigay sa mga pare, tapos yung iba ibinabalik sa mga mananambahan. Dito pinapakyaw lahat. Kinukuha lahat, no? Kinukuha lahat yung handog. At talaga makikita natin mukhang mali yung kanilang ginagawa sa mga tao. Verse 15, oo, bago nila sunugin ang taba, ay lumalapit ang mga bataan, yung bataan referring dun sa 2 anak ni Eli, ng saserdote, at sinasabi sa lalaki na naghain, magbigay ka ng lamang maiihaw para sa saserdote, sapagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw. At kung sasabihin ng lalaki sa kanya, walang pagsala sa kanilang munang susunugin ng taba at saka mukunin kung gaano ang nasain ng iyong kaluluwa, kaya nga sinasabi, hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon at kung hindi akin kukuning sa pilitan. Abay, hindi pa nga naiyahain o hindi pa luto, kinukuha na nila. At ang kasalanan ng mga binatang yaon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon sapagkat niwawala ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangasiwa sa harap ng Panginoon. Sa bagay ay bata pa na may bigkis na 1 kayong linong epod. At bukod dito, iginagawa siya ng kanyang ina ng isang munting balabal at dinadala sa kanya taon-taon pagka siya'y umahaon kasama ng kanyang asawa upang maghandog ng hain taon-taon. At binabasa ni Eli Elkana at ang kanyang asawa at sinabi, bigyan ka nawa ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar ng hingi ng kanyang hiningi sa Panginoon at sila'y umuwi sa kanilang sariling bahay. Verse 21, at dinalaw ng Panginoon si Ana at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae at ang batang si Samuel ay lumaki sa harap ng Panginoon. Anong blessing na meron siya? Okay? Ano pa yung blessing na meron siya? Of course, pinawi ng Diyos ang kanyang kadustahan. Alam na natin yan, given na yan. Doon sa kanyang pagkakapanganak kay Samuel. And then pinuno ng Diyos ng buhay, pinuno siya ng Diyos ang buhay niya ng pasasalamat. Dahil nga, pinangalan pa nga niya yung anak niya na Samuel na pagpapakita ng kanyang patotoo na ang Diyos dinidinig yung kanyang panalangin. Pinagkalooban siya ng anak na tapat na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ibinigay natin kanina yung istorya ng buhay ng mga anak ni Eli. In contrast with Samuel. Na kung saan kahit si Samuel naglilingkod rin sa templo, kasama yung mga anak ni Eli, abay hindi siya naapektuhan ito. Kumbaga hindi siya impluensya nitong mga matatandang to. Matatanda na rin kasi itong mga anak ni Eli eh. And then isipin mo si Samuel, nagsimula ron 3 taon. Okay? Pwede lang maging utos-utosan yon, pero kailanman hindi nila ito na impluensya sapagkat si Samuel ay naging matapat sa Panginoon. Kapag binasa nyo nga ito, kinuntinyo nyo ang pagbasa nito, sa tuwing magsasalita si Samuel ng mga hula, no? Natutupad. Kaya yung mga tao nagkaroon ng malaking respeto sa kanya. At nawala naman ang kanilang respeto doon sa 2 anak na binata ni Eli, maging doon sa paghahandog, sapagkat sa mga ginagawa nga nitong mga pangungurakot, doon sa mga inihahandog ng mga sumasamba sa Shilo. So dito ipinakikita natin, si Hannah, knowing that his son becomes faithful to God, abay malaking bagay yun. No?
Kahit yung anak mo hindi magpastor, kahit yung anak mo hindi maging missionary, pero yung anak mong nabuhay na may takot sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, okay? Naniniwala sa Diyos, hindi itinataboy ang Diyos sa kanyang buhay, ay may malaking accomplishment na yun. Okay? Hindi mo na kinakailangan pagtulakan pa maging pastor yung anak mo, kung wala naman talagang hilig magpastor yan. Kaya minsan napupuno yung gawain ng Panginoon ng mga hindi anak ng, minsan hindi pa Kristiyano yung mga anak ng pastor na pinagpapastor na no? At minsan wala naman talagang calling. Kaya kung ano-anong kalokohan ang ginagawa sa ministry. At ang makikita natin, yan ang minsan nagiging problema ng gawain dito sa Pilipinas. At nais kong makita ninyo, dito napakalaki ng pagpapala na si Hana ay pinagkalooban ng anak na tapat na naglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang paglaki. And then makikita rin natin, pinadami ng Diyos ang bunga ng kanyang katawan. Nagkaroon ng mga kapatid si Samuel, tandaan nyo, no? Bagamat inihandog ni Hana si Samuel sa Shilo, taon-taon naman nagkikita sila. No? Kung baga, hindi pinagkakait ni Eli yun. Bakit nakikita? Si Samuel naglilingkod dun sa Shilo, sa templo taon-taon nagpupunta sa Elkanah religiously, together with Hana, together with the whole clan, para sumamba sa Shilo. Nagkikita sila mag-ina. At of course, nadagdagan pa yung bunga ng kanyang katawan, abay lalong isang malaking pagpapala ito ng Panginoon. Listen, ang tanong ko, yung kaligtasan na meron tayo ngayon, okay? Isa lamang ba ito sa mga pagpapala na meron pang darating sa inarap na mas marami? Yes. Abay, napakaraming mabubuting bagay ang inihanda sa atin ng Panginoon. At mararaming mga pagpapala ang meron tayo na dapat ma-appreciate natin bilang mga mananampalataya. Pansinin nyo rito. Maraming mabubuting bagay ang inihanda at inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak sa buhay na to at lalong higit pa sa hinaharap. Alam nyo karanasan ni David dyan? Alam niyo yung Psalm 23? Napansin niyo yung dalawang huling verses doon? Pansinin niyo. Sa verse 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Experience ba ni David yan? Na-experience niya yung kaawaan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, habang nabubuhay siya? Ano pa yung sumunod? Abay, mas super doon. At sabi rito, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. And that is the greatest blessing that David will have. Bakit? Kasi ang tinatahanan ni David, yung bahay na gawa niya rito sa lupa. Nakakapunta siya dun sa templo rito sa lupa. Pero balang araw, ma-experience niya na tumahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman, na ang Diyos ang may gawa. Well, tayo, may ganun din bang experience? Yes. Awit 103 verse 7, ngunit ang kagandahan loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Pansinin mo, that blessing not only you will experience, but also can be experienced by your children in your generation kung sila rin ay tutugon sa Diyos. Ano pa? 1 Corinthians 2:9, dadapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Listen carefully. There are lots of things that God has prepared for us, that God has given to us. Those people that love God. At yan ay ma-appreciate mo. Magkaroon ka nga lang ng Holy Spirit sa buhay mo, na talagang very sensitive yan, lalong-lalo na kung pinapractice mo sa buhay mo, in the presence of God in your life, very sensitive yan. Sa iniisip mo, sa mga emosyon mo, at sa mga bagay na bagawin mo pa lang, na andyan ang i-alarm ka niya. Ephesians 3:20, ngayon sa makapangyarihang gumagawa ng lubang sagana ng higit sa lahat na ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. At sa Hebrews 6:9, ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami nagsasalita ng ganito. Well, dito confident yung author, no? Na confident siya na yung mga kausap niya, mga mananampalataya, at maraming mga bagay na mabubuting kalakip na mangyayari sa kanila dahil nga mga mananampalataya sa kanila. Kasama ng kaligtasan na tinanggap nila. So dyan, yung mga katotohanan na nais kong makita ninyo, na tayo bilang mga mananampalataya, kaya rin tayong buhusan ng iba yung pagpapala ng Diyos. Kinakailangan lang natin ma-appreciate
bilang mga mananampalataya. Kasi tayo, no, bilang Kristiyano, minsan, kahit ang ganda-ganda ng mga pagpapala ng Diyos sa ating espiritual, no, hindi natin na-appreciate dahil ang isip natin nakatuon sa mga pagpapalang physical eh. Tandaan nyo, higit na mas mahalaga yung pagpapalang spiritual kaysa sa physical. Yung mga pagpapalang physical, mawawala yan. Masusunog ang mundong ito eh. Pero yung pagpapalang spiritual, mananatili magpakailanman yan. Okay? At ma-appreciate natin yan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Okay, ang pinag-aralan po natin this morning hanggang afternoon, ang problema ni Hannah, ang panalangin ni Hannah, ang pagkakaroon ng anak ni Hannah, ang pagtupad sa panata ni Hannah, ang pag-awit ng papuri ni Hannah sa Diyos, at ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos kay Hannah. Don't think na yung pagbibigay ng Diyos kay Hannah ng anak na si Samuel, that's it. Doon na nakapaloob yung pagpapala ni Hannah. Hindi, marami pang dumating na mga sumunod na bagay. Okay? So, ganun din tayo. Nagsimula ang ating tunay na pagpapala nung tayo tunay na nakakilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas. At marami pang mga darating na mga pagpapala sa ating buhay. Tignan natin ito sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, sa buhay ng ating iglesia, at sa mga taong nakapaligid sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa aming mga mothers na narito ngayong hapon. Ganun din sa ating mga sumunod, no, sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Mananalangin na po tayo sa hapong ito ng panalangin pagtatapos. Ama namin Diyos na nasa langit, marami po salamat sa katatapos na pag-aaral ng iyong salita. Pinupuri ka namin sa iyong kagandahan loob, Panginoon, sa napakagandang halimbawa na ipinamalas ni Hannah sa amin. Katulad rin ng mga ina namin, they are not perfect mother. May mga kapintasan din. Pero ang kagandahan dito, Panginoong Diyos, katulad ni Hannah, si Hannah ay nakakakilala sa iyo, O Diyos, bilang tagapagligtas ka. Nakakakilala sa iyo, Diyos, ng iyong kapangyarihan. Nakakilala sa iyo, Diyos, ng iyong pagkilos na ginagawa sa mundo nito. Sana maging ganun kaming lahat. Kilala ka namin sa aming buhay. Maging ang iyong mga gawa. Nakamangha-mangha, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, sa hapong ito, at sa mga pagpapala mo sa amin. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Brother Jeff, can you pray for our offering this afternoon? Let's pray, Panginoon Diyos, salamat po sa isang pagpapala, Panginoon, ang pakikinig salita, salamat po sa biyaya at pagkakita po sa aming Panginoon. Sa hapon ito, Panginoon, dalangin namin ay yung biglas ang aming offering na ibigay sa mga tayo. Okay. So gagawin po natin ngayon, tatayo tayong lahat. And we will request Brother Mark. Mark, can you close us in prayer? Sama mo na rin na pag-play dun sa pizza, no? Happy Mother's Day, no? Yan lang pong blessing natin ngayong hapon. Brother Mark.